Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Tagubase, Mark Dave P. mula sa Bachelor sa Pangsekundaryang Edukasyon, Major sa Pilipino. At ang aking kasama ay walang iba si Sir Edwin Kilisadyo. Isang mapagpalang araw sa ating guro at kapwa mag-aaral. At ang aming tatalakayin ay paano nga ba nakakaapekto ang kakulungan ng edukasyon sa pakikipagkomunikasyon sa makabagong panahon, no? Partner, alam mo ba sa panahon ngayon, napakabilis ng daloy ng impormasyon. Makabagong teknolohiya, social media, digital platforms at pangunahing paraan ng pakikipagkomunikasyon. Ngunit dahil dito, mas malinaw ring nakikita kung paano nakakaapekto ang kakulangan ng edukasyon sa kakayahan ng mga tao na makipag-usap ng epektibo. O ay naririto upang ipahayag ang isang napapanahong paksang malapit sa ating puso, ang mabisang pakikipagkomunikasyon ng kabataan sa makabagong panahon. Sa mabilis na pag-ikot ng mundo ngayon, napakalaki ng ginagampanang papel ng komunikasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Bilang kabataan, tayo ay nakikisalamuha, nakikipag-ugnayan, at nakikibahagi sa lipunan sa pamamagitan ng wika. Ngunit sa makabagong panahon, tanong ko sa ating lahat, tayo pa rin ba ay marunong makipagkomunikasyon ng tunay at epektibo? Sa panahon ng teknolohiya at social media, napakadali ng magpahayag ng damdamin at opinyon. Isang pindot lamang at makararating na sa libu-libong tao ang ating mensahe. Subalit, ang mabisang pakikipagkomunikasyon ay hindi nasusukat sa dami ng like o shares, kundi sa lalim ng pag-unawa at respeto sa kausap. Hindi sapat ang marunong magsalita, kailangan ding marunong makinig at umunawa. Ang mabisang komunikasyon ay may tatlong sangkap: kalinawan, paggalang, at empatiya. Dapat malinaw ang ating layunin, maayos ang ating pananalita, at higit sa lahat, marunong tayong magpahayag ng may malasakit. Sa bawat mensahe o post ng ating binibitawan, dapat nating tandaan na may taong nakabasa, nakarinig, at maaaring maapektuhan ng ating mga salita. Bilang kabataan, responsibilidad natin na gamitin ang wika sa positibong paraan upang magkaunawaan, hindi magbangayan, upang magkaisa, hindi magkahati. Sa gitna ng makabagong teknolohiya, huwag nating kalimutan ang tunay na diwa ng komunikasyon, ang pag-uugnay ng puso sa puso at isip sa isip. Sa huli, ang mabisang pakikipagkomunikasyon ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita, kundi sa pagbuo ng mabuting ugnayan sa kapwa. Tayo, mga kabataan, pag-asa ng bayan. Gamitin natin ang ating tinig upang maging tulay ng pagkakaunawaan, kapayapaan, at pagbabago sa makabagong. Alam mo ba, partner, ang kakulangan ng edukasyon ay nagdudulot ng kahinaan sa pag-unawa at paggamit ng wika? Kapag hirap magbasa, pagsusulat at makabuo ng malinaw na mensahe, nagiging hadlang ito sa pakikipagkomunikasyon lalo na sa online platform, kung saan mahalaga ang tamang grammar, malinaw na ideya at maayos na presentasyon ng impormasyon. Dahil dito, maaaring magkaroon ng hindi pagkakaintindihan o maling interpretasyon ng mensahe, no? Partner, nagiging limitado ang kalaman ng isang tao sa kritikal na pag-iisip, no? Ito daw yung makabagong panahon na kung saan laganap ang fake news, no? Misleading posts o clickbait. Mahalagang marunong magsuri ng impormasyon. Ang kakulangan sa edukasyon ay maaaring magdulot ng mabilis na paniniwala sa maling balita at pagkakalat nito.
No, partner, nagiging sanhi ito ng kalituhan ng maling impormasyon sa komunidad. Hindi mo ba alam, partner, na nahihirapan ang isang tao na makisabay sa digital na komunikasyon na tools? Tulad na lang ng email, online meetings, chat platforms, at iba pang teknolohiya na ginagamit sa pag-aaral, no? So, partner, kapag daw kulang, no, ang iyong kaalaman sa pagsasanay, nagiging sagabal ito sa madalas na paggamit ng teknolohiya sa ngayon at paraan ng pang-araw-araw na komunikasyon. No? Ang kakulangan ng edukasyon ay hindi hadlang, partner, sa pagkatuto. Kung hindi nakakaapekto rin sa kakayahan ng isang tao na maunawaan, magpahayag at sumabay na mabilis na teknolohiya. Para sa komunikasyon, makabago ng panahon, kaya't isang lipunan na patuloy na umuusbong, lalong nagiging mahalaga ang pag-igting ng edukasyon upang mapawi ang epekto nito, mapanuri at maging responsable sa pakikipagkomunikasyon ng bawat individual, no? Kaya mahalaga ang edukasyon, partner, kasi ang edukasyon ay susi at pundasyon ng ating nasyon, no? Ayun lamang po. Maraming salamat po at mabuhay ang kabataang Pilipino.